Lord, thank you, Brother Jeff, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang gabi ng linggo sa bawat isa. Amen. Are you blessed? Amen. Praise the Lord. Kagaya po ng sinabi ko kagabi, ano man po nangyayari sa mundo, ano man pong kalagayan natin, ano man po ang sitwasyon, kapag ikaw ay anak ng Diyos, pinagpalang lubos ka na. Amen. Dahil ang buhay po natin sa mundong ito ay temporal. Hindi po ito permanent. Matatapos na po ang mundong ito. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. I hope lahat po tayo dito naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi ang tunay na Kristiyano ay tunay na naghihintay sa Panginoon. Amen. Pero habang naghihintay po tayo, gumagawa po tayo, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala. Kaya sa pag-aaral po tayo ng Destined to be like Christ. Tayo po ay nakatalaga na maging kamukha ni Kristo. Ito po, kung meron doctrine of predestination, sa napag-aralan po natin ng unang linggo, ibig sabihin po ng predestination, tayong lahat ay tinawag, pinili, upang maging kamukha ni Kristo. Ito po yung nawala po sa tao, nung panahon po ni Adam and Eve, na nagkasala po sila, nawala po yung image and likeness of God. The image and likeness of God, it's not something na about our yung pong, kung anong itsura po natin, yung image natin physically. No, hindi po yan because there are angels or angelic beings in heaven na mukhang tao. So hindi po yan ang ibig sabihin po ng let us make man after our own image and likeness. Ibig sabihin po ng image and likeness, the holiness and righteousness of God na ibinigay po sa tao po noon. But nagkasala po ang tao, kaya nga po lahat tayo nagkasala din, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nawala po yung glory at yung righteousness. Kung kaya't kailangan pong merong magbayad at nagkatawang tao po si Kristo upang pagbayaran po ang lahat ng ating pagkakasala, nang sa gayon, ang lahat ng tumanggap, lahat ng manampalataya po sa Kanya, ay hindi lang mapahamak, kundi may balik po yung holiness, yung righteousness, at saka yung glory na nawala noong una pa sa Garden of Eden. Sa mga pag-aaral po natin, napag-aralan po natin noong unang linggo na how to be like Christ in His love. Nasa pag-ibig ni Kristo, alam po natin na hindi po ito unconditional and He willingly, talagang binigay po niya ang buhay niya po sa atin. Katulad ng binigay po niya ng example about the Good Samaritan, kung paano tayo umibig sa ating kapwa na kahit kaaway mo, kapag kailangan ng tulong, or kahit inaaway ka, kasi tayo pong mga Kristiyano, dapat wala na tayong kaaway. Inaaway ka, oo. Pero yung meron kang kaaway, iba po yun. No? Ibig sabihin niyan, handa ka laging makiaway sa kanya pag nakikita mo. So tayo po yung mga tinatawag na enemy po, no? In the physical realm, aside po sa enemy in the spiritual realm, ay sa physical po, ang kapwa-tao po natin na maaway sa atin. Kahit kaaway mo, inaaway ka, sinisiraan ka, kapag kailangan ka ng tulong, just like the Good Samaritan, sila po ay pine-persecute ng mga Hudyo. Half-Jew po kasi mga Samaritan, tinatawag po silang aso. Pero ang binigyan example ng Lord, ang tumulong, hindi yung high priest, hindi yung Levite, kundi yung pong Samaritan na despise po ng mga Hudyo. Ibinagkaloob po ay yung tulong, hindi lang basta lininis ang sugat, hindi lang basta dinagay sa hospital, kundi dinala po sa hospital at sabi po niya doon sa nababalik siya, para kang anuman po yung gastos niya, babayaran pa niya. Ang ibig sabihin po nito, yung pagtulong sa kapwa na wala nang maasahan pa at ikaw ang binigay ng Diyos na tumulong, tutulungan mo siya hanggang siya ay makasalba. Wala nang amen, Kasakit, Mahirap pero
Kaya po natin yan dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Sa atin po, hindi natin kaya. Pero dahil, sabi ng Ezekiel 36, 26, 27, binago na niya ang ating puso, inilagay niya ang kanyang Espiritu sa atin upang, ano pong sabi po sa verse 27, upang ang lahat ng kanyang mga pinapagawa po sa atin, lahat ng decrees ng Panginoon, instruction po niya ay masunod po natin. Kung kaya't yung obedience po natin, hindi natin pwedeng may pagmalaki. Nakakapag-obey lang po tayo ng tama na hindi natin kinukuha yung glory dahil sa espiritong nananahan sa tunay na Kristiyano. Pangalawang linggo po na pag-aralan po natin, being like Christ in humility. Marami po ang iniisip nila ang humility yung tahimik. Parang ngayon, ang tahimik nyo po, humble nyo, no? Pero in the Bible, hindi po yan ang ano po ng, hindi po yan ang definition ng humility. Bagamat pwedeng tahimik ang isang taong humble, pero hindi ko mo maingay o mayabang o ang dating katulad ng mga kapangpangan. Amen, mga kapangpangan na katulad ko. No? Pero yung katamo talaga ni Kay para tuta talaga eh. Pero hindi po ko mo tunog mayabang, mataas ang boses, mayabang na nga. Noong si David po ay, he was about 15 years old, nung nagpadala ang tatay niya ng merienda, nagpadala po siya ng pansit at saka po boboto. Balo yun rin boboto? Para kang eleksyon na ng barangay. Sabi niya, dala mo ng pagkain ng yung mga kuya. Pito po yung kuya niya, lahat po sila nasa gera, para makakain sila. Nung pagdating ni David sa kung saan po may gera, sa boundary po ng mga Philistines and between the Israelites, ng mga Hudyo, narinig ni David ang araw-araw na pambubuli ni Goliath. Sabi niya, wala na ba, ilang araw na, wala pa kayong ipapadalang isang tao na lang para hindi lahat mamamatay. Maglaban kami, kapag namatay ang inyong pinadala, alipin namin kayo. Pero akong namatay, kami alipin nyo. Paano siya magiging alipin? Patay na siya. No? Ewan ko ba't ganun po yung pagkakaroon niya, pero ganun talaga yung kaaway kung minsan di siguro nag-iisip. Pero narinig ni David, sabi niya, bakit nyo hinahayaan yung supot na yan na ibuli ang sundalo ng Diyos? Kasi po during that time, ang mga tuli lang ang mga Israel. Kaya nga po hindi totoo ang Bible, saan galing ang tuli? Kahit ang siping mong bale? Hindi po. At saka po, tinutuli po yung bata on the 8th day. Sa hospital on the 8th day. Bakit? Para hindi masakit at hindi madugo. Kung ang Bible po, utak lang po ng tao to during 3,000 years ago, hindi po nila makayang masulat po yan. Yung hindi naniniwala sa Bible, just look at Israel. Kung gaano ka-accurate ang mga nangyayaring prophecy, kung papaanong merong 2,000 years walang Israel, nabuo siya muli ayon sa prophecy, 1948, nabuo siya muli bilang isang nation at ang isang bansa na nagpapanalo sa kanya, huling boto ay ang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, ang sabi ng Lord, pagpapalain ko ang nagpapala sa Israel, susumpain ko ang nagsusumpa sa Israel. Bakit pinagpapala ang Pilipinas kahit maraming magnanakaw sa gobyerno? Bakit po? Dahil pinagpala natin ang Israel. Kaya kung bakit lagi po natin pinagpipray ang Israel, kasi po pinagpapala ng Diyos ang mga nagpipray sa Israel, nagbe-bless sa Israel. Amen po ba? Kaya kung meron pong hindi naniniwala sa Biblia, sabihin niyo, pag-aralan niyo muna yung Biblia, pag-aralan niyo ang history ng Israel. At lahat ng surrounding nations, nandito po siya. Yung lumalaban po sa kanya na Iran, yan po ay dating Persia, na sinakop din sila ng Persia noon po. Anyway, so much for that, no, baka mapalayo po ako. So si David, nagalit ang kuya ni David, sabi ni Eliab, alam ko, ba't ka narito? Alam ko, punong-puno ka ng kayabangan. Sabi ni David, ano bang ginawa ko kanya? Hanggang ito, ano ba ang gantimpala? Sabi pa ni David ang yabang ko, ano bang gantimpala kapag sino man nakapatay dito? Sabi po nila,
bibigyan ng malaking kayamanan ng hari at yung kanyang dalagang anak ipapakasal sa kanya. Nakarating po kay King Saul kasi wala pong nagvo-volunteer na lumaban kay kay Goliath. Pati kay Haring Saul, nagmayabang si David. Alam niyo po, yung pong supot na yan, huwag kayong mag-alala. Kaya ko po yan, kanya. Sabi ng Haring Saul, tinitingnan niya, siguro ganyan pa siya. Isa ka lang kutong lupa, kanya ako 6-footer ako, 6-footer po si Saul. Kakayanin mo yan, sabi po niya. Alam niyo po, ako po yung nagpapastol ng mga tupa ng aking ama. Kapag merong leon na kumuha ng isang tupa ko, hinahabol ko po, sinasabunot ko, at kukunin ko sa bibig niya ang aking tupa at papatayin ko leon. Ganon din sa oso. Kung linigtas ako ng aking Diyos sa mga oso at leon, alam kong ililigtas ako ng Diyos sa supot na yan. This uncircumcised Philistine, ang sabi po, no? Pangit lang pakinggan, supot eh. No? Ngayon, tuli ka na. Hindi, supot pa ka mo. No? Sasabihin mo ba yun? So, doon lang na-convince po si Saul. To make the long story short, tumarap na naman si David. Mga soldiers ng Philistines dito, si Goliath, mga Hudyo nandito. Bumaba si David, siguro nagtataka sila. Ito yung pinayagan ng hari. Siguro maraming nagsasabi sa hoy, umuwi ka na lang doon. Lalo na yung mga kuya niya. Bakit ikaw ang mag-ano dyan? Tingnan mo yung kapatid mo. Siguro sabi sa mga kuya niya, pabayaan mo siya, gusto niyang mamatay siya. Ang gawin natin, maganda tayo, takbo na tayo kapag alam na natin, matatalo tayo. Nakita ng mga Filisteo, nakita ni Goliath, ano ako? Aso na para akong napapaluin ako ng batang paslit? Sabi niya. So siguro yung mga Philistine doon, ang sabi nila, parang Goliath kanya, tirisin mo na parang kutong lupa, para tayong iniunsulto, bakit ang lit ng pinadala? Narinig po ni David yan, ano sabi ni David? No, lumalaban ka sa akin sa iyong espada at sa mga kagamitan mo pa, lalabanan kita sa pangalan ng aming Diyos ng Israel. Ngayong araw ito, pupugutan ko ang ulo mo. Tingnan mo kung gaano kayabang po yung bibig niya kung hindi natin kilala si David. During that time, siguro kung nandun ka rin, sabihan mo rin siguro paratot si David. Diyan nga ako, sabihan ko, kapartutanan niya na kaya. No, tinan niya pa ulyan na kaya. Pesalwan dyan, toyo, yung lumaban ken. Ninano yung harita mo, ala niya, atin niya naman toyo. No, siguro ganyan din sasabihin ko. Bilang kapangpangan, uling paratuta mo yan. No? So sabi niya, pati yung mga kasama mong yan, dahil siguro binubuli siya, lahat sila ipapakain ko sa ibon. Alam po natin ang nangyari. No, nanalo si David dahil nagtiwala siya sa Diyos. Mukha at tunog mayabang si David, pero anong tawag ng Diyos kay David? A man after God's own heart. So, in other words, no, napahaba po ako masyado dito. In other words, baguhin po natin ang ating kaisipan patungkol sa pagiging humble. In the Bible, ang mga tinatawag na humble ay yung sumusunod sa Diyos. Katulad ni David. Kung hindi ka sumusunod sa Diyos, ikaw ay mayabang. Diyos siya, hindi ka susunod? Anong ibig sabihin po nun? Ang taong hindi sumusunod sa Diyos, anong ibig sabihin nun? Iniisip niya, mas magaling pa siya sa Diyos. Kaya mayabang. Kung meron kang anak, at ang anak mo, ginagawa niya yung gusto niya at hindi gusto mo, hindi ba mayabang yung anak mo? Mas naniniwala siya sa sarili niya? Na kahit 5 years old pa lang, matigas na ang ulo? Di ba? May panyagapan. Yung panahon po namin, sinasako kami ng lolo namin. No? Pero yung mga sako, nakakahinga ka pa kasi minsan merong sinakong bata na matay. Eliminated na po yung mga sako ngayon. Yung noon po, parang telang bagaspang pa. No? Yung kapag matigas ang ulo mo, mayabang, kasi mayabang ang matitigas na ulo. Lahat ng hindi matigas na ulo, magsabing amen. So in other words, ang tunay na mapagpakumbaba sa Diyos ay yung sumusunod sa Diyos. Hindi kinu-question ang mga utos ng Diyos dahil alam ng mga sumusunod sa Diyos, hindi magkakamali ang Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa, kailanman hindi magkakamali. So kung hindi magkakamali ang Diyos, ano pang hinihintay mo? Lord, teka lang, no, i-evaluate ko muna yung inuutas mo sa akin, parang merong mali.
Gagawin mo ba yun? Ginawa ba ni Noah yun? Magtayo ka ng barko? Na wala pang baha. Ginawa ba ni Abraham yun? Wala po ni minsan sa kanila na kinwestiyon ang katalinuhan ng Diyos. Dahil alam nila kapag Diyos, perpekto po. So kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay tunay na nagpapakumbaba. Lahat ng humble magsabing Amen. Amen. Dati ayaw magsabing Amen, kalyan dalahin. In the context of the Bible, Amen. Hindi po yung in the context of, alam mo, humble ako. Wag mong pagsasabi ganun, alam mo, humble ako. Ala na, may tena. No? Mitwag na yung sabo. Last week po, pinag-aralan po natin being like Christ in forgiveness. Napakahirap pong magpatawad. Pero kailan tayo magpatawad kahit ilang beses pa tayong, kahit 7 beses sa isang araw, sabi ng Panginoon, lumapit sa iyo, humingin tawad, patawarin mo. Katulad ng Panginoon, hindi man lumapit sa krus, kahit yung mga, Father, forgive them for they do not know that they're doing. Hindi man sila humingi ng tawad, pero pinatawad ng Panginoon. But it doesn't mean save po sila. Nag-release lang po ng forgiveness ang Lord. Kaya, ang pagpapatawad po ay unang-una para sa iyo, kapatid. Para ma-release ka. Hindi ka maging bilanggo. Amen po ba? Hindi ka maging bilanggo ni Satanas sa kapaitan. Nakita mo pa lang yung pambihira. 4th service na ng gabi ako nag-attend. Nag-attend di siya ngayon dito. Uwi na ako, mag-online na lang ako. Kaya nga nasa online ka ngayon, kapatid. Kaya nga, alam niyo po, ang pagpapatawad, hindi po siya paglipat. Kung natatandaan niyo po yung pinreach po sa inyo last week. Ang pagpapatawad, hindi po yung katulad ng sinasabi ng marami, paglipas ng panahon o sa tamang panahon. Wala po nakasulat doon. Sabi ng Panginoon, kung meron kayong pananampalataya na sinlaki ng malit na bato, bakit butil ng mustasa? Kasi ang bato hindi buhay, yung mustasa buhay. Kung meron kayong pananampalataya na buhay at totoo kayong nananampalataya, totoong pananampalataya nyo, pwede nyong utusan yung mulberry tree, sabi niya, dahil ang mulberry tree, di ba napakalalim ng ugat? Mapait ang kanyang, parang unforgiveness mapait, malalim niya. Kapag hindi mo dinilang ang unforgiveness, lumalalim na yan. Yung bitterness, lumalalim yan. Yung kanyang prutas, napakasarap niya, pero pag kinain mo, mapait. Parang yung Kristiyanong, oy sister, na may galit sa'yo, kaya kakagulan, pambihira ka, tuna ka na naman na. No, yung mga ganun ho. Yung kahoy po niya, yung mulberry tree, pinanggagawa po ng kabaong. Parang ang ganda-gandang tignan, Kristiyanong sa loob, nabubulok na bangkay. Sabi ng Panginoon, sabi niya, mulberry tree, ang mulberry tree ngayon, na sinasabi niya, kung ang mulberry tree ngayon, katulad ng isang sama ng loob, utusan nyo na yung sama ng loob mabunot at itanim. Hindi itapon sa dagat kasi pag tinapon mo sa dagat, anong mangyayari? Palutang-lutang, lumilitaw pa rin yung sama ng loob. Itanim mo daw sa ilalim ng West Philippine Sea. Para po hindi na makita ng mga Chinese. No? Tanim mo daw, walang imposible. So in short, ang pagpapatawad is by faith. Ayoko pong ubusin ang oras ko sa lahat ng yon. Anyway, kasi malagad na kayo mong akit. Amen? Amis na kayo, akbalo nung amis ko. Bagay, wala na akong pakialam kanita. But anyway, ngayon po, pag-aaralan po natin, be like Christ in intimacy with God. James 4:8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Tayo po yung mag-pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for the whole day na iningatan mo kami, pinagpala, Lord. At Lord, nandito po kami ngayon to worship you, to thank you, and to bless your holy name, for you are so good, O God. And of course, Lord, nandito po kami, we are gathered here as one family, Lord, to receive your blessings. We want your blessings from your word, your blessings from your Holy Spirit. Open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word. And as we believe and receive your word, let there be healing and deliverance tonight, Lord, and salvation tonight. Salamat po, Panginoon. Let your name be glorified.
In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po sabi ni James po dito, come close to God, He will come close to you. Sa ibang salin po, draw near to God and He will draw nearer to you. Ang pag-ano ho dito, no? Kasi po, bakit tayo na ang lalapit? Kasi una nang lumapit, bumaba ang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos sa katawan ni Kristo. So ngayon, nagkakasala pa rin itong mga nasa James, no? Sabi nila, Kristyano sila, pero walang bungang mabuti. Mga balasubas pa rin sila. Kaya sabi ni James, lumapit kayo sa Diyos at lalapitan niya kayo. Paano lalapit ng Diyos dahan-dahan? Hindi po katulad ng the parable of the prodigal son. Nung nagsisi ang prodigal son, linustay niya ang kalahati ng kanyang ama. Actually, binastos pa niya ang kanyang ama. Buhay pa, kinuha ng kayamanan, lumayas. And then, bumabalik siya ngayon. Malayo pa lang nakita na ng ama na papalapit siya. No, come close to God. Ang sabi, papalapit siya. Ang ama, tumakbo para mas lalong lumapit siya sa anak. Amen. Kung kayo, meron po dito, mantagal na kayo hindi nag-a-attend, nasa kanto pa lang ho kayo, nasa bahay niyo pa lang paglabas niyo, alam niya, nag-a-attend kayo, sinasalubong na kayo ng Diyos. Ganito po kabuti ang Diyos. Huwag kayong lalayo sa Diyos. Kahit na nagkakasala pa kayo, marami kayong pagkukulang. Kasi po, kung nagkakasala ka, lumayo ka, anong mangyayari sa'yo? Lalo kang mababaon sa kasalanan, lalo kang mapapa-impyerno. Pero kung tiniis mo yung mag-persevere ka, sabi ng Bible, manatili ka kahit nagkakamali ka, huwag mong pansinin ng diablo sa condemnation sa'yo. Dahil alam mo, pinatawad ka na ng Diyos, binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan, manatili ka sa Diyos. At eventually, sa pagtitiis mo, sa pagpupursige mo, pagpa-persevere mo, pag-endure mo, binabago tayo ng Diyos from one degree of glory to another glory. So we are being changed by God from glory to glory. Lahat tayo, masasabi ko, pati ako hanggang ngayon, merong ugaling hindi maganda. Lahat ng honest doon, magsabing amen. Ulit ang alway lang, may amen. Kasanting mo ugali. Makakabilib ko. So sabi ni James, wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kung tayo ay magiging close sa Lord, dapat hindi tayo divided because of the world. Remember, ang sabi po ni John, no, those who love the world, the love of the Father is not with them. Kung mahal mo ang mundo, sabi diyan, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Yung pag-ibig sa Ama, wala siya. Dahil mas mahal mo ang mundo. Amen. Kaya nga yung katulad ni Kristo, maging loyal tayo, hindi undivided ang heart po natin. Hindi po katulad ngayon, baka meron sa inyo ngayon, habang nagpipreach ako, ito na naman yung speaker, mapapahaba na naman tayo ngayon. Hahabulin ko man din yung restaurant na favorite ko. Huwag kang mag-alala, meron akong alam na Jollibee 24 hours. No? Kung gusto mo, libre pa kita ng French fries at saka second prize. No? Anyway, ito pong verse ito, pinapakita lang na maging wholehearted po tayong lumapit po sa Panginoon. So mag-start na po ako. Number 1, be like Christ in intimacy with God because Jesus always communed with the Father. Laging nakikipagniig. In other words, in simple terms, laging nagpe-pray si Jesus. Bakit nilagay ko commune? Kasi ang iniisip ng iba sa atin, pag sinabing prayer, yun lang hinihingi mo. Remember this, prayer is not just asking God for your needs. Prayer is a two-way communication. Kaya nga makikipag-commune ka, makikipagniig ka sa Diyos, magsasalita ka, oo, pero dapat pakinggan mo rin ang Diyos. Tumahimik ka, be still. Ang sabi nga po ni David, be still and know that I'm God. Manahimik ka at makinig kang mabuti. Si Elijah, nung gusto niya pakinggan ang Diyos, hindi niya narinig sa whirlwind, sa bagyo o sa apoy, narinig niya sa katahimikan. Naghintay siya. Yung po ang masarap, yung pong, ayaw niyo po yun, hindi ka na dumadaldal ng dal. Di ba, kung minsan, pray ka ng pray, pero nakaka 2 minutes ka pa lang, 5 minutes. Na ano pa kayang sabihan ko mo? Lalo na kung hindi ka marunong mag-speak in tongues.
Kaya sabi ni Paul, I wish all of you to speak in tongues. Kasi speaking in tongues is praying in the Spirit according to 1 Corinthians 14. No, kaya nga po, ako, meron po akong gift of tongues, nakakapag-pray po ako kahit umabot po ng oras. Hindi ako mainip kasi ang nagpe-pray po yung Spiritong nasa akin po. Pero, sa ating pagpe-pray, hindi lang tayo ang dapat magsalita, kundi ang Diyos. Sabi nga niya kay Moses, sino bang gumawa ng bibig? Kung tayo po ay nais mo nating nagsasalita. Di ba kapag kwentuhan, gusto mo ikaw nagsasalita? Pamo, hindi ka palabas. Ako na naman. Mga ganyan. Ako muna. No, hindi na kita mapaparaan. Yung mga ganyan po. Kasi gustong-gusto nating magkwento. Kung gustong-gusto mong magsalita, lalo ang Diyos gustong-gusto niyang magsalita sa iyo. Kaya lang, hintayin mo yung timing niya. Be still and know that I'm God. Amen. So ito po ang ginawa ni Kristo. Alam niyo po, si Kristo po, nag-start po siya sa ministry po niya, 30 years old. Because, kung di ko nagkakamali po, ang high priest po ay na-ordain po sila at 30 years old. So, walang ginawa po si Kristo buat nung nagkamuwang po siya ng 5 years old hanggang 29 years old. Ang ginawa lang po niya, sumunod kay Maria at saka kay Joseph. Pero nung 12 years old siya, yung pong may mga feast po noon sa Jerusalem, naiwan po siya sa Jerusalem. Naalala niyo po yung kwento yun? Hinanap po, bumalik si Maria at hinanap sa temple. Nandun siya, nagpipreach. Namamangha ang mga Hudyo sa katalinuhan ng bata. Bakit alam niyang alam yung salita ng Diyos? Sabi ni Maria, anak ka niya, ba't mo kami pinag-alala? Nandito ka lang pala. Anong sabi ni Jesus? Alam niyo hubang nandito ako sa bahay ng aking ama. Pinapaalala niya kay Mary, Mary, ikaw ay naging instrumento lamang. Ako talaga ay anak ng Diyos. Pero hindi naging matigas ang ulo, sumunod pa rin. Hinintay niya yung timing. At nung magmi-ministry na si Jesus, kinakailangan niyang mag-prayer and fasting. Nalinid siya ng Holy Spirit. After niyang mabaptize sa water, at the same time nabaptize siya ng Holy Spirit, in a form of a dove, nakita po ito ni John the Baptist. No? Na, kung nagbabasa po kayo ng inyong Bible, alam niyo po itong sinasabi kong ito. I hope nagbabasa po tayo ng Bible. Lahat na nagbabasa, magsabing Amen. Sa Matthew 4:1-3, sabi niya, then Jesus was led by the Spirit. Ang Holy Spirit linid siya into the wilderness para saan? To be tempted. Did you know sometimes God allows temptation sa ating mga buhay, no, para mapaandar natin yung ating pananampalataya. At magkaroon tayong ng tagumpay. Inaalaw niya, pero sabi nga niya sa Corinto po ito, na inaalaw niya yung temptation, pero kapag ikaw ay hindi mo na makayanan, He will provide a way out, ang sabi po niya. Kung kayo nagbabasa ng Bible, baka natatandaan niyo po yun. Now, sabi ang Holy Spirit will lead siya to be tempted by the devil. So, after fasting 40 days and 40 nights, nagutom po siya. Of course. 40 days, 40 nights ka bang di kumain, di ka magugutom? Yung iba nga sa inyo, ilang minuto pa lang akong nagsasalita, gutom na eh. Kanya maning sisig kanina. Sisig at yung mayonnaise sa pong ebon. Anyway po, no? So sabi po din, alam po natin yung temptation niyan, the tempter, ang isa sa pangalan ni Satanas is tempter. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Tatlo po yung temptation, isa lang po yung nilagay ko dito. No, ang unang temptation na iano ka ng Satanas sa'yo, yung guguluhin niyang identity mo. Totoo bang Kristiyano ka na? Totoo bang anak ka na ng Diyos? Tinanggap mo si Kristo? Diba, ikaw naman magduda, o nga, no, anak ba ako talaga ng Diyos? Ang sabi ng Bible, kung tinanggap mo si Kristo, ang kanyang pangalan, nagpasakop sa kanya, John 1:12, no, ikaw ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Anong sasabihin mo sa diablo? Ang sabi ng Bible, pag tinanggap ko si Kristo, anak na niya ako. So kung totoo ang salita ng Diyos, totoong anak ako ng Diyos. Amen. Dapat, ang pinaglaban po ni Kristo dito, salita ng Diyos. Ipaglaban mo rin kay Satanas kapag tinutukso ka, salita ng Diyos. O paminsan-minsan lang, mag-shot ka, mag-drugs ka, No, anong sasagot mo kay Satanas? Anak na ako ng Diyos, pinalaya na ako,
sa anumang uri ng adiksyon at anumang uri ng kasalanan. Amen. Malaya na ho tayo. So ito po, pinrepare po si Jesus. Because ang kanyang ministry ay hindi po katulad ng kanino mga ministry. Alam niya, after 3.5 years, ipapako siya sa krus. Marami pong mambubuli sa kanya, maraming mambabastos, magmumura sa kanya. Alam niya, kailangan po niya nang mag-pray kasi kung di siya nag-pray, baka sa pagkatawang tao po niya, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, sabi po sa Philippians. So wala siyang power ng pagka-Diyos, wala yung all-knowing na lahat alam niya. Umaasa siya sa Holy Spirit na mangungusap ang Holy Spirit, kaya nalalaman niya kung minsan yung kaisipan ng mga umaaway po sa kanya. But 100% human being po siya na naranasan po niya yung kahirapan ng mga kahirapan po natin nararanasan po ngayon. No? Lalo na yung kahirapan sa krus. Kaya nga po, napakalaga ng prayer para hindi, I just imagine po, no? Siguro sila sabi, lalo na noon, Jesus kanya, magti-30 years old ka na, hindi ka pa nag-aasawa. Ito si maganda ito, mag-asawa ka na. Palagay nyo, bilang mga tukso, kaya nga, he was tempted in every way. Lahat natukso po siya. Siguro sabi niya, ba't hindi ka umiinom? Pinapainom siya ng kapitbahay niya. Hindi ka nagsusugal. Lahat ng klaseng tukso dinanas niya, pero hindi siya bumigay. Lalo na po ngayon, bakit tayo kailangan mag-pray katulad ni Kristo? Para maging malapit tayo sa Diyos. Kapag malapit ka sa Diyos, lagi kang matagumpay. Pansinin niyo yun, pare-pareho tayong Kristiyano. Pero yung malayo sa Diyos, laging lugmok, laging absent sa gawain, laging wala sa mood. Pero yung laging malapit sa Diyos, laging pinagpapala. Hindi lang sa material, hindi lang sa financial, pinagpapala ng protection, ng kapayapaan, at ng kagalakan. Pero yung matamad pong mag-pray, amen? Wala pong matamad nang mag-pray dito. Walang tamad mag-pray ho dito. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede nang mag-rapture, Lord. Sabi na kami. Praise God. Praise the Lord kung lahat po tayo ay masipag manalangin po, no? Pero alam niyo po, kapag tinatamad kang manalangin, pero nararanasan niyo rin po ba na tinatamad kayo sa panalangin? Amen. Kung kailan ka tinatamad manalangin, lalo kang manalangin. Kasi sino nagbibigay ng katamaran? Una, yung laman mo. Pangalawa, si Satanas. Kasi meron siyang plano. Kapag ikaw ay hindi na close sa Diyos, siya ang magiging ka-close mo na. Sasabi niya, close tayo uli, kanya. Malapit na akong makayakap sa'yo. Isa pang shot, kanya. But anyway, ang sabi po ng Panginoon, bakit mahalaga ang prayer? Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing and the flesh is weak. Gustong-gusto ng espiritu natin na mag-pray. Pero yung flesh, ayaw niya. Gusto niya, hawak ka lang ng gadget. Pag inantok ka na, bitawan mo na yung gadget. Palagay mo, mananalo ka sa buhay mo. Hindi, matatalo ka ni Satanas. Madali kang matukso, kaya nga magbantay kayo. Anong pinapabantay po sa atin? Higit sa lahat. Anong sabi po ng Proverbs 4:23? Above all else, guard your heart. Ang babantayan mong babantayan mong unang-una ay hindi yung kapitbahay mong merong kabit. Amen. Ang unang babantayan mo ay yung puso mo. Kamusta ang puso mo ngayon? Ito po ang sinasabi ng Lord dito, ang kwento niya from chapter 24-25, ang tinuturo niya dito about end times. Lalo na sa sinong naniniwala na sa end times na po tayo? The last of the last days. Marami po, sabi po, in the last days, maraming tatalikod sa pananampalataya. Ang sabi ni Paul at ang sabi din po ng Panginoon sa Matthew 24. Many will turn away from faith and will betray and hate each other. Ang sabi po, bawat Kristiyano na churches nag-aaway, marami na pong ganyan na you do not have the time na para illustrate pa ho yan sa atin, no? Pero sabi ng Panginoon, watch and pray. Bantayin mo ang puso mo. Natatakot ka na ba? Kamusta ang puso mo? Malapit pa ba sa Diyos? O gustong-gusto mo nag-e-enjoy ka ngayon na papasyal-pasyal lang sa mundong ito?
No, tuwing linggo, Sabado, Linggo, day off mo, gusto mo pumupunta ka ng iba't ibang lugar. No? Ang isang lugar na, kapag ganyan ka, ang isang lugar na pupuntahan mo, na hindi mo pa napuntahan, I hope mag-enjoy ka, impyerno. Dahil wala kang panahon sa Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, pinaprioritize ang Panginoon, inuuna ang Diyos. Amen. Kasi tunay ka eh. Kaya nga pag nababantayan mo na yung puso mo, sandali, anak ako ng Diyos, ba't parang napapalayo na ako? Parang nagiging kamukha na ako ng tagamundo. So, iko-correct mo yan, magpe-pray ka. Lord, tulungan mo po ako, patawarin mo po ako, so that you will not fall eventually sa temptation. Remember, temptation is not a sin. Kung ikaw ay tinutukso, hindi pa yan kasalanan. Pero, katulad si Kristo, tinukso po siya ng maraming beses, hindi siya nagkasala kasi hindi niya pinatulan. Pero pag pinatulan mo na, amen po ba? Yung nagpunta ka sa birthday, dati alam nila manginginom ka, pero dahil Kristyano ka na, linagyan ka ng San Mig Light na napakalamig, nagyeyelo pa. Yung ano mo, talagang. Ngayon, kung tunay kang Kristyano, sasabihin, hindi na, tanggalin mo na dyan. Pero hindi mo pinatanggal. Inaano mo pa si Lord, sinusubukan mo si Lord. Lord, kung hindi mo kalooban uminom ako, paalis mo yan. Pero kung hindi mo pinaalis yan, ibig sabihin kalooban mo, Lord. Kasalanan pa na ni Jesus. Ay, mamuting-muting lang eh. Hindi ho ganun yung ano ho. The moment na nandyan na yung tukso, sumilip na, i-ano mo na po siya. I-resist mo na siya. Anong sabi po ni Peter? Resist the devil. No? Submit to God. Una pala, submit to God. Magpasakop ka sa Diyos. Resist the devil and he will run away from you. He will flee from you. Hindi yung, ay, merong tukso. Ano. O kaya yung ano, no? Saan ba may mga sugal? Kadalasan na nandun ka. Pag may patay, kunwari nakikilamay ka, pero sa ano, silip-silip kang ganyan. Sabi niya, boss, yung sotang bastos yan ng ano mo kanya. No? Salat pa ng ano, yung bastos pa eh, no? So, bandang huli, wala ka ng pera, boss, kanya. Sige, ako na lang kanya. Pagtatapatuloy ko na. No, yung una, nakikinood lang yan eh. Lord manalbe ako umuha na. Nakikinood-nood lang. Hindi po, pag sumilip na po yung tukso, submit to God, paalisin mo na ang tukso. Amen po ba? Amen. Kung yung tukso sa inyo, yung asawa nyo, ibang ipuusapan po yan. Huwag mo sabihing lumayas ka, kamo, no? Tinutukso ka niyang maging mainit ang ulo. Ang kailangan mo doon, patience, love, no? Gentleness, forgiveness. Amen, mag-asawa. Pila na mo rin mag-asawa. Kayo, single kongan. Lupa kayong double and triple eh. And then, next one is, Jesus often retreated to quiet place. Lagi po nagpupunta sa quiet place and solitary places ang Panginoon to recharge. Kasi alam niyo ho, ang Panginoon, kapag bago siya mag-ministry, magpe-pray siya, madaling araw pa lang, at pagkatapos siya ng ministry, nagpe-pray siya. Kasi po, nadi-discharge siya. Alam niyo ho ba yung, ang sabi yung babaeng, dinudugo for 12 years. Sabi niya, malahawakan ko yung kanyang laylayan, no, gagaling ako. Nung nahawakan niyang laylayan, naramdaman ng Panginoon na merong lumabas na power. Bakit meron siyang power? Dahil galing siya sa panalangin. Galing siya sa presensya ng Diyos, ng Ama, at ng Holy Spirit. Tayo rin po, anong ginagawa po natin, kahit nagtrabaho ka, pero sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kung ginawa mo yan sa Diyos, meron kang power na rini-release. Kaya nga napapagod ka, lalo na pag nang-submission ka, dumating yung boss mong demonyo, no, yung mga ganyan, dumating yung office mate mong chinichismis ka, may stress ka dyan. Pinapaandar mo yung patience mo, which is spiritual po yun. So, na-discharge ka. At kapag na-discharge ka na, dun pa lang mag-pray ka na. Huwag mo nang hintayin gumabi pa. Kasi baka patulan mo siya. Hindi ho ba? May mga ganyan eh. Isa na lang, papatulan ko na to. No? Kaya kapag kulang ka sa prayer, ganyan po yan. Pag kulang ka sa prayer, sa bahay pa lang, walang kape, mainit na ang ulo mo. Di ho ba?
Wala. Lord, good girl lang po, good boy lang po rin kain. Praise the Lord. Wala po rin fourth service, Lord. Ne? Sana lagi na fourth service, Lord, magsalita. Praise the Lord. So sabi po dito sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, went off to a solitary place where he prayed. Madaling araw pa lang, na ho siya. Actually, pagkatapos po niya nanlaing dito, agad po siyang nagpagaling na, nagminister na po siya. Luke 5:16, but Jesus often withdrew to a lonely places and prayed. Hindi niya niyaya ang mga disciples niya para mag-pray kasi iba po yung personal devotion sa corporate prayer katulad nito. Amen. Hindi, wag mo sabihin na hindi na ako kailangan mag-pray kasi galing ako nagsimba. Iba po yung personal devotion. Amen. Matthew 14:23. After he had dismissed them, he went up on a mountainside. Sino yung dinismiss niya? Yung mga crowd na pinakain po niya ng tinapay, libu-libong crowd tinapay at ng isda. So he went up on the mountainside by himself to pray. Una niya kanyang mga disciples sa bangka. Dito po siya lumakad din sa So nag-pray muna ho siya. Nag-recharge muna. Kaya nga po pagtapos niya nag-pray, I think kung hindi ako nagkakamali, dito po siya nakalakad sa tubig. Kagagaling po niya sa prayer. So Jesus withdrew to a solitary places to connect with God, to seek guidance, and be recharged. Excuse me po. Thank you, Lord. Jesus' name. Jesus prayed all night because of an important decision. Kung meron kayong importanteng desisyon, hindi po yung kukuha kayo ng kani-kaninong counsel, no? Lalo na sa mga kaibigan yung di Kristiyano. Kahit po sa amin, pwede kayong humingi ng counsel sa amin, pero kahit hindi kayo humingi ng counsel sa amin, pwede kayong dumiretso sa Diyos. Ang sabi po ng James 1:5, if you lack wisdom, kung wala kang karunungan, kulang ka sa karunungan, you should ask God who gives generously without finding fault. And it will what? Maybe God will think about it. No, it will be given to you. So kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Lord, anong gagawin ko sa problema ko ito? Alam niyo po, isa po ito sa lagi ko hinihingi sa Diyos. Lord, ang sabi ng doktor, ganito. During first year pa ng dialysis, 19 years na po ako nagda-dialysis. More than 19 years na. 2007, una January, humingi na ako ng wisdom. Lord, anong gagawin ko? Sabi ng doktor, bawal ang ganito, bawal ganito, ganyan. Nung kailan ka na, bawal na mo, matay na ako kumakanya. Humingi po ako ng wisdom sa Lord. Ano yung dapat kong kainin? Ano yung dapat kong gawin? Hanggang ngayon, humingi po ako ng wisdom. Dapat ko bang inumin to, Lord? Dapat pong hindi. Kung hindi ko alam, Lord, te-take ko na. Kasi hindi ko alam kung inumin ko, te-take ko. Pero, Lord, ang dalangin ko, yung good effect lang, walang side effect. Lahat ng gawin po natin, whether we eat or drink, we need to pray. Amen po ba? For the glory of God. So, one day, merong critical decision na dapat gawin ng ating Panginoon na pumili siya ng 12 apostles po niya. Disciples din po sila. Remember, hindi po 12 ang disciples. There are thousands of disciples na nag-backslide po sa John 6:66. Kasi ang turo ng Panginoon na kung hindi nyo kakainin ng aking laman, inumin ng aking dugo, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Kahit sinabi niyang spiritual ito, nag-backslide pa rin sila. Sabi diyan, from this time, many of His disciples, ayaw nila yung katuruan. Masakit yung preaching ni Jesus. Natira 12 disciples na lang. Siyempre, muling dumami po yan. Naging more than 500. Kaya nga po nung nag-resurrect siya at nag-ascend po siya, umakyat ng langit, ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, more than 500 na disciple ang nakasaksi sa pagpanhik ni Kristo sa langit. So kailangan niyang pumili ng 12 apostles, sa mga disciples po niya. Nag-pray po siya, Luke 6:12-13. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. The whole night, hindi natulog si Kristo para lang po malaman niya kung sino yung mga disciples niya, mga apostle niya, na pipili niya sa mga disciples niya. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them whom He also designated apostles. Pagkatapos mo yan, yung mga pangalan ng 12, kasama si Judas sa mga pinapili ng Diyos sa Kanya. Marami pong nagsasabi ngayon, wag na tayong mag-pray ng
masyado mong pinahihirapan ng sarili mo, nagpe-pray ka ng whole night, nagpa-fasting pa. Grace lang ng Lord, mamuting-muting lapurin. Kung si Kristo, He prayed harder the whole night, sino tayo para hindi mag-pray? Si Kristo po yun, sabi kasi ganyan-ganyan. Alam nyo, in Book of Acts, ang church mismo, they prayed earnestly. Ibig sabihin, marubdob silang nanalangin, at nung nanalangin sila, lumaya si Peter. Pinalaya ng angel. Nang dumating si Peter, hindi nga sila makapaniwala na tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Kung si Jesus at ang mga unang disciples sa Book of Acts, they prayed harder, they prayed fervently and earnestly, sino tayo para hindi mag-pray? Huwag niyong paniwalaan po yung naririnig yung mga demonyong pastor na sasabihin nilang, hindi na tayo kailangan mahirapan pa, grace na lang ng Lord. Say na tayo kahit anong gawin mo, huwag kang mag-pray, bibigay naman Lord yan. Yan po yung mga kampon ng demonyo. Ang gampang daramdaman daw, sige, puntalan niyo ko Kenny. Di na inyo kong verse, di nanda kayong Bible. Kung anong sinasabi ng Panginoon. Marami pong, in the last days, marami pong false teachers at false prophets. I'm not saying ako lang ang paniwalaan nyo. Kahit ako, huwag nyong basta paniwalaan. Pag uwi nyo, ang sabi po ni Paul, katulad ng mga Berea, sinasaliksik ang Bible kung tama yung pinrich ni Paul. Pag uwi nyo, saliksikin nyo po yung mga pinrich po ng mga pastor dito, kahit na ako, kung tama po. Kasi in that way, lalong titibay ang inyong pananampalataya. Hindi nyo lang basta narinig na second hand lang siya. First hand nyo pong nakita, no, through the guidance of the Holy Spirit, yung mga sinasabi po natin dito. Amen. So kahit ako, hindi ko po inaano na ako lang ang paniwalaan nyo. No. I-check nyo rin kung meron kaming maling sinasabi, kung hindi yan mula sa Bible. So kung meron po kayong critical na desisyon na gagawin, na limbawa meron naliligaw sa iyo, hindi Kristiyano o kahit naman Kristiyano, pag-pray mo. Kasi kapag nagkamali ka sa naging asawa mo, demonyo ang bahay mo, ang buhay mo. Kahit yung ikaw na manliligaw, no? Pag-pray mo. Ipag-pray mo rin yung trabaho, na ito ba yung trabaho? Kasi marami kami pinag-pray, nagkatrabaho. Nung nagkatrabaho, hindi naman pala yung kalooban ng Diyos kasi hindi na sila nakapag-attend. Hindi po kalooban ng Diyos na bibigyan kanya ng trabaho para hindi ka na mag-attend. No, that is not God. Walang mahirap sa Diyos. Napakarami na pong nag-testify dito, nag-request po sila, Saturday, Sunday, gusto po nila, day off nila. Merong nag-request, gusto po nila ang kanilang trabaho sa bahay na lang. Ibinigay ng Diyos. Kung tapat ka, sabi po na, meron po dito na give up niya po yung more than 100,000 na kanyang sahod para makapag-attend lang siya ng church at makapag-attend ng CU. Kasi yung trabahong binibigay sa kanya, hindi na siya makakapag-CU, hindi na siya makakapag-church. And just lately, I think before sa December ito, isa sa mga kasama ko po sa mga council, elders and pastors, sabi po niya, yung taong yon sila mag-asawa, ngayon higit na pinagpapala kesa dun sa sahod na binitawan nila, pinagpapala na sila, kahit sa bahay lang po sila, negosyo po nila, pero higit sa lahat, nakakapag-attend pa sila ng gawain. Hindi yung inaano mo, Lord, kasi may trabaho ko, anong gagawin ko? E di mag-pray ka na with faith. Amen. No, wag kang matakot na mawalan ng trabaho kapag inuna. Anong sabi po ng Matthew 6:33? Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, inuna mo ang Diyos, in other words, hindi ka magkukulang. All these things na kailangan mo, it will be added unto you. Hindi mo na basta hihilingin pa eh. Sino po dito yung ang daming binibigay ng Diyos sa iyo pero hindi mo naman hinihiling? Bakit? Kasi inuuna mo ang Diyos. Kung meron po dito, hindi nyo inuuna ang Diyos, subukan nyo po itong sinasabi ko itong Matthew 6:33. Unahin nyo ang kaharian ng Diyos, unahin nyo ang Diyos, at lahat ng pangangailangan mo, idadagdag na lamang sa iyo. Amen. Maging po yung mga, nasabi ko nga, yung mga apostles noon po, meron silang crucial decision. Kailangan palitan si Judas, sabi ni Peter, habang nagpe-pray po sila sa upper, pagkatapos pong umakyat ng Jesus dito sa langit,
Kailangan mapalitan si Judas, sabi ayon sa Psalms, ganito, nakalimutan ko na po yung verse, no? Ano pong ginawa po nila? Nag-pray po, and then pagkatapos po nila nag-pray, nag-nominate sila, tumingin sila kung sino yung qualified. Ang nakita po nila sa Acts 1:36, 23-26, so they nominated 2 men, Joseph called what? Barsabas, or also known Justus and Matthias. Then they prayed, sabi nila, nanalangin sila muli. They prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen, in Jesus' name, to take over this apostolic ministry which Judas left to go where he belongs. Then they cast lots. Yung pong parang kumisan, parang bato po ito or parang dice na kapag magka-cast lots ka, kumbaga po sa toss coin. No? Naalala ko po nung yung anak po ni Brother Eddie Villanueva sa Bulacan, nag-tie up po sila ng kanyang katunggali. Parehong-pareho po, kahit inulit yung bilang, parehong-pareho. Ang solution, toss coin. Guess what? Ang nanalo, yung anak ng Diyos. No? Sa ganyan po, marami na po kami ginawa po dito, palabunutan sa church. Binawal ko na po yung botohan. Kahit anong ministry, huwag kayong magboboto ng kung sinong leader. Kasi kapag nagbotohan tayo, ito ay magkakaroon na ng division. Noon po, binoboto kung sino magiging pastor. So kapag ayaw nung kongregasyon, yung pastor na yun, ay hindi na mo siya binoto kasi ikaw, binoto mo yan, kaya yan, tignan mo, nainip tayo tuloy. May mga ganyan. Nadi-divide na. Did you know, we are living in democratic country? At ang democratic is demonic. Ang inaano po nila, laging yung self po nila. This is my karapatan. This is my, po dito, yung sa rights po niya, right to speak, kahit anong gusto po niya. No, yung right of speech po nila, ano pa ang mga rights po nila na magwelga o no. It's a form of rebellion. Mas maganda pa nga sa autocratic yung mga namumuno, mga hari at reyna, wala nang botohan. Pero maunlad at matino ang mga tao. Pero dito sa Pilipinas, pilan laring matino, Kristiyano laring matino. Kalwal mo kayong gitay ni, makakasalubong ka na dyan na hindi matino. Hindi ho ba? Puro rebellion na lang po kasi po, ano man ang sinasabi natin, nag-a-utter ka ng hindi maganda, ang sabi ng Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. Lagi tayo nag-a-utter ng sumpa sa ating gobyerno. Sa Diyos po, hindi democratic. Wala pong, Lord, ang gusto kong maging leader, ganito. Hindi po. Theocratic. Theo means God. So, ibig sabihin po niyan, yung cratic na, ang ibig sabihin po ng democratic, ruled by an elected leader, no? By people na inelect po sa leader, yun po ang democratic. Autocratic, ito po ay ruled by a dynasty, mga noble person. Ang theocratic, ang nagre-reign si Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Ang nasusunod, si Jesus. Amen. Wala nang iba. Kaya ho dito, nung nag-pray po sila, ang itinuro po si Matthias. Walang mag-aaway. Ang nagpili, ang Lord. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Anyway, so much for that. Let's make prayer our first step. Remember this. Not our last resort like Jesus did. Hindi yung pag wala ka nang magawa, Lord, lalapit na ako, kaya kala na akong agawa. O kasi inuna mo itang kabyasta mo, inuna mo yung katalinuhan mo, inuna mo yung mga kaibigan mong merong pera, nakala mo matutulungan kanila. Sa lahat ng mga sitwasyon mo, pangangailangan mo, unahin mong ang Diyos. Unahin mong mag-pray, mag-commune sa Panginoon. Number 2, 10 minutes na ako muna yan. Number 2 ko pa pala. Ating kayong lakad. Okay mo mayari kung alas 10? Okay, dito may amen, malakwan kayo, pero ariyan ko na. Number 2 po, be like Christ in intimacy with God. Jesus frequently spoke about the Father. Kung talagang intimate ka sa Diyos, lagi mong ikukwento sa kaibigan mo kahit kanino ang Diyos. Si Jesus po, lagi niya kinukwento ang kanyang Ama. No, makikita po natin yan, kinuwento niya ang kanyang Ama, yung nature niya, authority, unity, sa Matthew 11, John 5, no? Hindi ko na po anuin lahat po yan. Kinuwento po niya din yung love, care, and provision ng Ama.
Ikinuwento niya po rin yan, yung Father in the way to salvation na sinabi ng Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to heaven, hindi niya sinabing heaven, can come to the Father. Lagi niyang kinukwento ang Ama kasi bakit? Very close po sila, intimate, na gusto rin po ng Lord na tayo maging intimate sa Diyos. Maging po yung Father and the Holy Spirit, no? That sabi niya, ipapadala ng Ama ang Holy Spirit. Now, in the Bible po, inutos din po from Old Testament hanggang New Testament na kailangan ipagsabi natin ang ginawa ng Diyos. Ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Paulit-ulit. Sabi po sa Deuteronomy 6:6-7, these commandments I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and you get up. Pag kumakain kayo, namamasyal kayo, papunta ng ibang lugar, ikwento mo. Obligasyon po natin, mga magulang, na isabihin po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga anak. Amen. Hindi po yung napabayaan po natin na indoctrinate po sila ng mundo. Bakit marami pong isa sa pinakamarami daw pong ngayon, umakyat po ng napakalaking percentage. I think nag-triple po ang percentage ng teenage pregnancy. Because nalalaman po nila ang sex sa labas. Dapat tayong mga magulang, sa tamang edad, tinuturo na po natin na ang sex ay para lang sa mag-asawa. Yan ay binigay ng Diyos sa mag-asawa lang. Amen po ba? So, anuman ang mga salita ko, anuman ang ginawa ko, sabihin nyo. Atras po tayo ng Deuteronomy 4:9. But watch out, be careful, never forget. Watch out, no? Binabalaan ko kayo, sabi ni Moses, mag-ingat kayo, huwag niyong kalimutan what you yourself have seen. Kung anong ginawa ng Diyos sa Egypt, do not let these memories escape from you, from your mind, as long as you live. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. Ang nakita niyo sa Egypt, hinati ko yung dagat, meron kayong pillar of cloud by day, pillar of fire by night, umuulan ng tinapay, araw-araw, no? Ikwento nyo lahat ng yan kung paano kayo pinagtagumpay. Kaya po ako lagi ko kinukwento kung paano ako nagtatagumpay sa dialysis. Kasi nakasulat sa Bible . Ikwento natin lagi yung kabutihan ng Diyos. Tsaka tayo malilimutin. Kapag nakalimutan mo na mayroong ginawang milagro, mabuti sa iyo ang Diyos. Pag may problema ka, Lord, ano naman ito? Hindi. Kapag lagi mong reminis yung kabutihan ng Diyos, anong sasabihin mo? Ay, hindi. Kung noong COVID, napakabuti ng Diyos. Kahit wala kaming trabaho, kumain kami. Nagsitaba pa nga kami. No? Alam ko na sa problemang ito, ililigtas pa rin kami ng Diyos. Amen. Nagtataasan po ang gasolina. Ngayon Tuesday, magtataas na naman po yan. Sino po yung mga V-Power diesel po dito na katulad ko? Dito po sa 117 ang per liter. No, 117. Ang huling ko po sa diesel ko ay di pa nagtaas noon, nasa 70 or 71 lamang po. Ngayon 117 na, halos magdoble na yan sa At alam niyo po, kung kailan po nagtaasan ng tuloy pa rin yung dahil ito pong bunsong anak ko yung nagpapiano, naghihintay lang ng enrollment para sa medicine. 3 times po akong nagda-dialysis ngayon, hinahatid po niya ako. So hatid, sundo, tapos hatid, sundo. So doble po yung Sabi ko, dapat pala, iiwan ko na lang yung sasakyan, wag na ako magpahatid. Ngayon, dahil sanay silang ginagamit ng sasakyan, sila ng ate niya, Daddy, alis ka ba? Pwedeng pahiram ng sasakyan. Alam niyo po yun, tapos yung ate, Oy, Sher, sunduin mo ako. Alam niyo po kung saan lang siya susunduin? Sa Holy Angel. Alam niyo po gano'ng kalayo yun sa aming 1.7 kilometers lang. Sa bahay po namin, sa Chibalir. No? Ang sinasabi ko po dito, hindi po ako nag-aalala kahit tumaas ang gasolina dahil alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil nung nakaraan, na mga nakaraang taon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nung COVID, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Walang nagtatrabaho, pero kumakain tayo. Nakakasama ko pa yung marami sa inyo sa online po. Sino pong nag-o-online po noon gabi-gabi? Amen? O baka nag-ano kayo, gabi-gabi, gabi ng lagim pa rin ang inaano nyo sa radyo nyo.
Kaya nga po, ipagsabi po natin ang kabutihan ng Diyos. Sa New Testament, sabi ng Lord, sa Mark 16:15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Ipagsabi nyo, ano po yung gospel? It's about Jesus. Ipagsabi nyo, yung ginawa ko sa krus. Ipagsabi nyo yung kabutihan ng Ama na pinadala ko para maligtas kayo. Pareho lang din po sa Matthew 28:19-20, and therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Kailangan i-disciple nyo sila. Everything I have commanded you, surely I am with you always to the very end of days. From Old Testament to New Testament, nais ng Panginoon na ipagsabi natin siya, ang kaligtasan niya, ang kabutihan niya, ang kapatawaran na meron kay Kristo. No? Ang lahat po ng katangian po ng Diyos. Kung bakit din po tayo binigay ang Holy Spirit, sabi po ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Sabi niyo po, witnesses. Tayo po, witnesses saan? Sa Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ano po yung witnesses? Mga saksi. Tayo. Bakit nasa atin ang Holy Spirit? Upang tayo ay maging saksi. Amen? Bakit binigay ang Holy Spirit? Para maging saksi. Although wala na yun eh. Ito yan eh. Hindi makakapagsaksi. Tayo, ibig sabihin dito, tayo ang magwi-witness, tayo ang magsasabi na nasaksihan po natin, naranasan natin yung pagbabago ng ating ugali na pagkatao po natin dahil kay Kristo. Na hanggang ngayon, binabago pa rin tayo, pinagpapala pa rin tayo, saksi tayo kung paano tayo linigtas ng Diyos sa maraming problema. Kaya pinagsasabi po natin, ikaw at ako, kaya tayo merong Holy Spirit para maging saksi. Praise the Lord. So we are empowered by the Holy Spirit to proclaim God's goodness and grace for salvation, proving our intimacy with God just like Jesus. Last na lang po, bibilisan ko na lang ho ito. No, maging katulad po tayo ni Kristo sa intimacy with God because Jesus fulfilled all the will of the Father. Lahat ng will po niya ng Ama. No, dito po sa John 4:34, sabi po niya, my food. Pagkatapos po niyang kausapin ng Samaritan woman dito, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sabi niya ang mga disciples, Lord, kumain ka na. Sabi niya, ang aking pagkain ay yung sundin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung tinuro niyang prayer sa atin? Hindi po natin pinagpe-pray talaga yung, Lord, huwag mong kakalimutan pagkain namin ngayon. Kasi sabi nga sa Matthew 6, if you seek first, ibibigay niya. Hindi mo kayo, kung ngayon mga ibon, hindi nagpe-pray, kayo pa kaya na hindi pa kainin ng Diyos? Ano yung ibig sabihin ng Panginoon dun sa, give us this day our daily bread? Di ba sa una, our Father who art in heaven, hallowed be your name, or holy is your name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Pagkatapos po nun, ano yung sinabi? Give us this day our daily bread. Ano ang daily bread ni Jesus? To do the will of the Father. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, ipag-pray nyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa araw na ito na dapat ninyong gawin. Hindi yung ipag-pray po natin, yung Lord, no, well, hindi po kasalanan na ipag-pray mo yung pagkain na dumating, hindi po kasalanan. Pero yung ibig sabihin talaga ng Panginoon doon, give us this day our daily bread, is yung let your will be done, let your kingdom come on earth as it is in heaven, give us this day. Ibig sabihin, ipag-pray natin na mangyari at kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin sa araw na ito, paggising mo ng umaga. Amen. Yun po ang malalim na kahulugan po, pero hindi na po ako magtatagal doon. Then sabi rin po na Panginoon sa John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. John 8:29, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. So to be like Jesus, prioritize God's will. Let it guide your actions and decisions and seek to please Him in everything. Pero minsan nag-struggle ang Panginoon na gawin yung kalooban ng Diyos. Kailan po yun? Nung sa Garden of Gethsemane. Bago po siya ipako sa krus. Sabi po sa Luke 22:41-42, and He withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, saying, Father,
if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ano yung remove this cup? The cup of suffering, meaning yung crucifixion. Ama, dalangin ko na hindi na matuloy ang krus. Hindi na ako mamatay sa krus. Pero hindi ang kalooban ko, Ama. Ang kalooban mo. Did you know ilang beses pinag-pray ng Panginoon ito? 3 times naging makulit po siya. Natitempt na po siya. Ito yung last temptation na mag-give up sa kanyang mission. Ayaw na niya, pero dahil nag-pray siya, lumalakas po siya. Not my will, let your will be done. Kaya nga po kahit minura siya, inalipos na po siya, dinura siya, hindi siya nag-give up. Bakit? Galing siya nag-pray na sinabi niya, Ama, kalooban mo ang mangyari. Amen. Very intimate po siya sa Ama. Kung minsan may pinapagawa sa atin ng Diyos na napakahirap po, alam niyo po, mahirap lang ang pinapagawa ng Diyos. Bakit? Dahil ayaw mong sumunod. Sabi po ni John, ang mga utos ng Diyos ay hindi pasakit, hindi po pabigat. They are not burdensome. Ayan po, no? Salamat sa verse. In fact, this is love for God to keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Bakit po kung minsan parang burden, mabigat? Ayaw mong sumunod. Nagiging mahirap po ang utos ng Diyos kapag ayaw mong sumunod. Nakuha ba natin yon? So sa atin naman, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng nagsasalita sa akin, tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Akala mo, born again talaga, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kasi, no, and then, yun lang sumusunod sa kalooban ng Ama. 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya lang merong kaligtasan. Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, kailangan ka magporsige, magbata, para magawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Kapag nagawa mo yung pinapagawa ng Diyos, you will receive what He has promised. Ano yung pinangako niya? Buhay na walang hanggan. Now, remember, these verses aren't saying salvation is earned through faith and works. Itong mga verse na sinasabi ko po sa inyo na yun lang gumagawa sa hindi po ito ibig sabihin na pinagtatrabahuan natin yung ating salvation. Ine-earn natin. No. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, kung tunay kang tumatawag sa akin, tunay kang na-born again, tunay kang mananampalataya, automatic dapat sumusunod ka sa Diyos, sa kalooban niya. Yung pagsunod sa Diyos, hindi po yan ang susi sa ating kaligtasan. Ang pagsunod sa Diyos, yan ang ebidensya na ikaw nga ay tunay na mananampalataya. Kaya sabi po natin dito, these verses aren't saying salvation is earned through faith and works. Instead, doing God's will is a sign of true faith. It's evidence of a genuine relationship with Him. Kung talagang meron kang relasyon sa Diyos, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag. Kasi hindi lahat ng tumatawag, Jesus, Jesus, Lord. Hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yun lang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na mga ligtas. Amen po ba? So mag-review na po tayo. Be like Christ in intimacy with God. Jesus always communed with the Father. Jesus frequently spoke about the Father. Jesus fulfilled all the will of the Father. Intimacy with God will bring you true satisfaction in life. Hindi ka masasatisfy ng maraming pera. Hindi ka masasatisfy ng kung pumunta ka sa iba't ibang lugar. Pag uwi mo, ganun naman. Ang tunay na satisfaction, yung tunay na ikaw ay talagang hindi ka na naghahanap na kung ano-ano pa, ay yung meron kang tamang relasyon, intimate at malapit ka sa Diyos. At kapag malapit ka sa Diyos, hindi ka matatakot sa iyong buhay, hindi ka pwedeng talunin sa Satanas. Higit sa lahat, kapag malapit ka sa Diyos, pinagpapala ka ng lalo ng Diyos. Sa ating pong mga anak, wala naman tayo favoritism, pero kung sino yung pinakamalapit, siya ang mas gusto nating bigyan. Di ba? Kahit sa ating mga magbabarkada, magkakaibigan, kung sino yung pinaka-close mo, siya yung mas gusto mong ilibre. Kasi close kayo. Kaya kung close kayo ng Panginoon,
hindi ka magkukulang sa iyong buhay. Amen po ba? Sige po, tayo po lahat ay tumayo.